Bakit ang dami sa ating mga Pinoy kahit sobrang sipag at laging sumusunod sa lahat ng financial advice na nababasa nila, after ilang taon, same pa rin ang buhay, hindi pa rin umaangat. Parang may kulang pero hindi nila ma-figure out kung ano. Alam mo ba, may 4 na quote-unquote golden rules na sinusunod ang karamihan. Mga advice na parang obviously tama pero sa totoo lang, yan ang dahilan bakit stuck sila. Yung mga payo na mukhang helpful pero secretly nagpo-promote pala ng scarcity mindset na naglilimit sa growth potential nila. Kaya ngayong video, i-expose natin ang 4 na trap na to at ipapakita ko sa iyo ang exact na growth moves na magpapakapal sa wallet mo. May clear action steps na pwede mong gawin agad-agad. Ready ka na ba malaman kung ano yung mga good advice na talagang nagpapahirap sa iyo? Una, yung save every peso mentality. Bakit delikado to? Kasi yan, puro defense lang. Parang nagbabantay ka lang ng pera mo pero walang plano para palakihin yun. Yung cash mo na nakatambak lang sa bangko, unti-unti kinakain ng inflation kahit hindi mo ramdam agad. Sa isang taon, pwede nang mabawasan ang buying power niyan ng 4 to 6% dito sa Pilipinas. Lalo na kung tumataas ang presyo ng bigas at gasolina. Ang consequence nito, hindi ka makakaabante papunta sa abundance kasi nakastuck ka sa survival mode. Kapag na-shift mo na ang mindset mo, hindi ka na magiging slave sa pera. Yung pera na mismo ang magiging tool mo para sa freedom. So ano ba ang tamang approach? Yung growth reframe. Surplus first strategy. Una, secure mo ang essentials. Food, rent, bills. At yung matitira, doon mo i-apply ang growth formula. 60% ilagay mo sa income building activities like skills training, tools para sa side hustle, o ads para makahanap ka ng clients. 30% ilagay mo sa additional emergency fund para sa peace of mind mo. At 10% sa strategic tests para sa new opportunities. Mga calculated moves like 200 to 500 pesos para sa market validation o small business trials na may clear learning objectives. Ang importante dito, gamitin mo lang tong formula na to sa surplus mo. Yung matitira after mo bayaran ang mga essentials like food, rent, at bills. Paano mo ito uumpisahan? Sa 24 hours, i-calculate mo yung monthly surplus mo after essentials. Kahit 2,000 pesos lang yan, i-split mo. 1,200 pesos sa skill building like online course sa Udemy o tools para sa freelance work. Tapos 600 pesos sa separate emergency fund at 200 pesos sa strategic tests like Facebook ads para sa small service mo o market validation. Yung nagiging common mistake sa advice na to, yung sobrang kuripot ka na sa lahat ng bagay. Tipid sa kape, tipid sa transpo, pero wala kang ginagawa para palakihin ang kita mo. Ang resulta, same pa rin ang income mo, pero miserable ka na. Remember, ang surplus mo ay para sa growth, hindi para sa pagtitiis lang. Yung susunod ay yung zero debt mindset. Bakit delikado to? Kasi takot ka sa lahat ng utang, kahit yung mga pwede magpalaki sana sa pera mo. Yung mga taong to, hindi sila nangungutang kahit para sa business opportunity na guaranteed ang return. Halimbawa, may potential client ka na willing mag-pay ng 50,000 pesos para sa project, pero kailangan mo ng 13,000 pesos para sa equipment. Instead na mag-loan para makuha yung deal, tatanggihan mo kasi ayaw mo nga ng utang eh. Ang resulta, nawala yung 37,000 pesos profit mo dahil sa fear. Habang yung mga nakakaintindi ng good debt, sila yung nagmumultiply ng wealth nila through strategic leverage. Ano ang tamang approach? Learn the difference between bad debt, yung pang lifestyle lang, credit card para sa gadgets, personal loan para sa vacations, versus good debt, yung may cash flow at controlled risk, like utang para sa equipment na may lined up clients na,
franchise na may proven demand, o property na rent yield mo mas mataas sa monthly payment. Ang susi dito ay may guaranteed income stream na sasalo sa payments mo. Examples ng good debt: camera loan para sa wedding videography kung may booked clients ka na, tricycle financing sa area na may steady passengers, o inventory loan para sa proven online store mo. Lahat ng to may existing demand at clear payback plan. So sa 24 hours, humanap ka ng isang income opportunity na kailangan ng small capital. I-calculate mo yung potential return versus cost. Kung 3:1 ratio or better at may backup plan ka, consider mo yung strategic financing. Pero tandaan mo, good debt lang kapag may signed commitment mula sa client o proven market demand. Pangatlo, yung avoid all risk mentality. Anong problema dito? Kasi yung mga taong takot sa lahat ng risk, sila yung nananatiling stagnant. Yung pera nila nasa savings account lang na 0.5% interest, habang inflation 4 to 6%. Technically, nalulugi sila every year, pero feeling nila, safe sila. Yung totoo, ang biggest risk ay hindi naman yung mawala ang pera mo. Ang biggest risk ay yung hindi lumaki ang pera mo habang tumatagal. So ano ang tamang approach? Balanced risk strategy. 80% sa safe investments like index funds o Pag-ibig MP2. 20% sa calculated risks na may potential for higher returns. Hindi ka naman magiging reckless dito. May sistema ka. Examples ng balanced approach. Sa safe side, mag-invest ka monthly sa First Metro Philippine Equity ETF na nagtatrack ng PSEI Index. Available to sa lahat ng local brokers. O kaya, mutual fund na may consistent track record. Sa risk side naman, mag-test ka ng small business opportunities na say 2,000 pesos to 5,000 ang kapital. Pwedeng online selling ng trending products na may demand, freelance service na in demand tulad ng social media management o skill monetization through paid tutorials. Yung secret dito, mag-start ka ng maliit pero consistent. Hindi yung isang bagsakan na malaking amount, kundi regular na small bets na manageable. In 24 hours, kaya mong i-workout ang fixed monthly amount mo para sa dalawang bucket na to. Kunwari, may 3,000 pesos ka. I-split mo yon, 2,400 sa safe investments, 600 sa small business experiments. Tapos, bawat buwan, i-review mo kung ano yung nangyari. Pag ang experiment mo kumita, dagdagan mo yung budget. Kapag hindi, okay lang. Explore other opportunities. Ang sikreto naman dito, hindi ka titigil sa pag-experiment kasi yan ang susi para mahanap mo yung breakthrough mo. At ang pang-apat ay yung budget is king. This is not totally bad pero nagiging problema lang kapag ito lang ang gagawin mo. Ang mga taong to, sobrang focused sa cutting expenses na nakakalimutan na nila ang real solution. Palakihin ang income. Nag-spend sila ng oras para makatipid ng 50 pesos to 100 pesos sa grocery pero hindi nila ginugugol ang same energy para maghanap ng 5,000 pesos extra income monthly. Ang cutting expenses may limit. Pwede kang maging zero spend pero walang ceiling sa income growth. Kaya kung ang 90% ng energy mo nasa pagputol ng gastos, nawawala yung time mo para sa skill building at client acquisition. Ano ang better approach? Income multiplication strategy. Build an income stack. Like isang high-value skill, isang reliable acquisition channel, o isang recurring offer. Dito sa Pilipinas, skills na in demand ay yung short-form video editing para sa TikTok creators, virtual assistants para sa international clients, o social media management para sa local businesses. Yung marketing channel mo, direct outreach sa LinkedIn, Facebook groups, o Instagram DMs. Mag-offer ka ng monthly retainer na 8,000 pesos to 15,000 pesos depende sa complexity. Sample outreach script. Hi, Mr. Influencer. Napansin ko yung content mo. May 3 specific ideas ako para ma-boost ang engagement mo by 30%.
Pwede ba tayo mag 15-minute call this week? Simple lang, di ba? Pero effective. Sa 24 hours, pick one skill na match sa strengths mo. Gumawa ka ng 30 prospect list muna at mag-send ka ng 10 personalized messages. Block mo rin yung 2 hours daily para sa deep work, practice portfolio building, o client delivery for 7 consecutive days. Yan ang foundation ng consistent pipeline mo. Ang bottom line dito, invest in growth first. Leverage strategically, take small calculated risks, at build sustainable income streams. Pero, bakit mahirap gawin to para sa karamihan? Ang totoo, hindi technical problem ang biggest barrier. Emotional problem. Yung mga scarcity traps na nabanggit ko, deeply rooted yan sa fear at social conditioning natin. Halimbawa, yung save every peso mentality, galing sa trauma ng mga magulang natin yan na naging sobrang kuripot dahil sa kahirapan at kakulangan ng opportunities nung araw. Yung zero debt fear naman, galing sa mga kwentong narinig mo tungkol sa mga naging bankrupt. Valid yung mga fears na to, pero hindi mo dapat hayaan na ito ang mag-dictate sa financial decisions mo forever. Ang difference ng mga taong umaasenso, hindi sila fearless, natatakot din sila. Pero ginagamit nila ang fear as information, hindi as paralysis. Kapag may opportunity, tanong nila, ano ang worst case scenario at kaya ko bang i-handle yon? Hindi yung, baka mawala lahat ng pera ko. Dito papasok ang progressive exposure. Hindi mo kailangang maging risk taker overnight. Start ka sa maliit na hakbang na komportable ka, pero may growth potential. Yung 200 pesos Facebook ad test, yan ang example ng calculated baby step. Kapag nakita mo na hindi ka natalo, mas confident ka na sa next level. Ang secret ng abundance mindset, focus on learning, hindi sa winning. Bawat failure mo ay lesson para sa next attempt. Yung mga naging successful, hindi dahil perfect ang lahat ng mga ginagawa nila, kundi dahil natuto silang mag-adjust agad at hindi na-give up after ng mga unang setbacks. Kung nagustuhan mo yung video na to, pakiputik mo naman yung like button. Maraming salamat sa panonood. Peace out!